Biyahe tayo guys, biyahe. What's up guys? So yun nga, biyahe tayo. Punta tayo ng Baguio. So bali ako yung driver dito ng aking kapatid. Basta huwag lang umapaw ha. So bago nga pala tayo bumiyahe, nagpapultang muna ako dito ng gasolina. Para nang sa ganun magtuloy-tuloy na yung biyahe namin. Kasi medyo malayo-layo. Kaya muna kami guys. Ayun, pagkabiyahe nga namin, bago kami tumuloy, kumain muna nga pala kami dito sa may kahabaan ng Inlex. Dito yan bago mag-exit ng Pampanga. So yun yung napili nilang pagkain. Sulit naman kasi masarap. Saka pagkatapos namin kumain, ayan, nauna na ako sa labas para i-prepare yung sasakyan kasi medyo mainit na para ito mga around 12:30 ng tanghali. Yun na nga, nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Binabagtas ko yung Tiplex. Pagdating sa dulo ng Tiplex, yun na, papunta ng Baguio. Dito nga pala kami dumaan sa may kabila, sa may Marcos Highway ba ito o tawag nila o MacArthur Highway. Hindi ako nag-Cannon Road, dito ako sa kabila. Ito yung nakalagay sa GPS kasi ang pangalan ay sa Pogo. Yan, naka-GPS nga lang pala ako dyan dahil gawa nga nung first time ko lang makakapunta ng Baguio. At saka yung kapatid ko rin nakasama ko is first time din na makakarating ng Baguio. At saka paglipas ng ilang oras ng biyahe namin, andito na ako, malapit na sa Baguio. Paangat at paahon na. Kaya yan yung pag medyo makapal na. Yung mga time na to siguro mga alas 4 na ng hapon. Ayan, grabe pala yung pag dito. Saka napakalamig. Halos zero visibility. Hindi na makita yung daan. Ginagamitan ko na nga dyan ng wiper para lang maaninag ko yung mga nasasalubong ko kasi napaka talaga kapal nung pag niya. Tsaka lamig nung hangin. So yun nga, tingnan nyo naman halos di mo na makita yung kasalubong mo dito kasi grabe yung pag niya. Tsaka matagal-tagal din bago mawala. Ilang minuto rin yung tinagos ko rito bago pumalik yung makita yung kalsada kasi nagsisiro visibility talaga siya. Namamangha nga rin kami dito kasi yan, mga first timer na makarating dito sa area na to, sa lugar na to. Mga ilang minuto pang lumipas, ayun, narating na namin yung Baguio. So ang problema, wala kami maparkingan pag-ikot ko dito kasi meron palang dito event na Pinagbenga Festival. So dito na kami sa may tawag nila ito Binham Park. Di lang ako sure pero yun ang pagkakadinig ko. Ano maganda? So yung guys, nakarating na kami. Talaga mahirap dito guys kasi wala siyang parkingan. Paikot-ikot tayo, naghahanap tayo mga paradahan. Dito yung hanap tayo ng tiyempo kung saan tayo makakapagparada. At yun na nga, pagkatapos nila mamasyal, ito, nagharap ng makakainan. Ito yung napili nilang makainan, yung Anli Sangyup. Kasi ito yung kainan na to, halos katapat lang ng hotel na pag-check-in na namin para magpahinga kami dito sa buong gabi. At yun, okay naman yung pagkain nila dito at saka parang resto siya. So yun nga, overlooking. Yung kabilang side niyan, doon yung hotel na pag-chichikan na namin. Yung pagkain nila dito, solid naman, tsaka naka-unli beef yung pwede ka mag-ano ito kasi unli beef yung ino-order namin dito. Kaya nga dito, nagtatry ako gumamit ng chopstick kaso di ko talaga matutunan gawa nga nung di naman tayo sanay sa mga ganitong kainan. So ginawa ko dyan, ayun, kinamay ko na lang para sigurado na hindi malalaglag. Tatawa nga yung mga kasama ko dyan kasi sila, marunong sila maggamit ng chopstick. Ako, di ako marunong. At least, na-experience ko rin. Saka, yun, nabusog naman kasi kinamay ko na lang dyan para makakain ako ng maayos kasi nahihirapan talaga ako gumamit ng chopstick. Tapos nga pala namin kumain dyan, ako natulog na sa hotel kasi medyo pagod na ako dahil ilang oras ako nagbabiyahe dahil galing sa trabaho. Guys, ayun mga ganap ngayon, umaga nagising na. Gising tayo alas 7 ng umaga. Ito nga kinabukasan, medyo tinanghali tayo ng gising kasi pagod. Sabi tayo guys, dapat yan yung umaga pa to
Dahil matagal pa yung pagkain doon sa hotel, kaya ginawa ko, lumabas muna ako dahil yung tapat ng hotel, mayroon naman na 7-Eleven. Ayan, order muna ako ng kape. At pagkatapos kaya nagayak na, ayun na, pumunta na kami dito sa amin pupuntahan. Sa first namin na pinuntahan dito is yung Lionhead kasi hindi ko nga pala nadaanan tulong papunta kami dahil sa kabilang daan kami dumaan. Ito kasi yung Lionhead is nandito sa may part ng Canyon Road. Ayun yung pinunta namin. Nag-ikot-ikot, saka picture taking. Ayun, marami naman tao dito na mamasyal. Siguro yung mga time nito is nasa around 9 o'clock na ng umaga. Kasi medyo marami-rami din yung pupunta namin dito. Kaya ito muna yung ino namin. Kasi baka gabihin kami na pagbalik, hindi na namin masilayan ng maayos tong Lionhead. Kaya ito muna yung inuna namin. So yun, pagkatapos ng picture taking, kunting video-video, tsaka yung mga pamangkin ko dyan, tsaka yung anak ko is bumili ng mga pang souvenir. Kaya yan, namimili sila dyan kung ano yung mga bibili nila. Tsaka yung sa anak ko, yun, namili na rin, pati ako bumili na ako ng souvenir. Masarap din pumasyal dito, lalo na kung hindi ka pa nakakapunta rito, ma-experience mo rin kung ano yung pakiramdam pag nandito ka na. Katapos nga pala namin dito is dumiretso kami dun sa may strawberry farm. Ayan o, daanan namin. Tsaka bago kayo makarating, may nadaanan kami mga bahay dito sa may gilid ng bundok. Nakaka-amaze lang tingnan siya kasi pare-parehas yung kulay. Saka yung design niya halos magkakaparehas. Medyo marami rin yung bahay na to na nakatayo dito sa may gilid ng bundok. Hanggang papunta sa taas. So hindi na kami sa may strawberry farm. Ayan. Pagka-parking ko, yun, dumiretso na kami doon sa may papuntang entrance para magbayad kasi mayroon na entrance fee dito. Bukod pa yung babayaran mo doon sa loob kung kayo ay strawberry picking. Pag kayo mag-strawberry picking, bukod yung bayad siya. Ayun, sumunod na kami dito sa nag-guide sa amin kasi medyo malawak to. By slot sila kung saan kami pupunta. So ayun, nahuli na nga ako dyan kasi puro video-video yung ginagawa ko dyan. Medyo may kamahalan nga pala yung ano dito, per kilo nila pagka ikaw yung magpipitas na fresh na strawberry. So yan, ginaid na kami dito. At dito nga pala sinusundan ako lagi nung nag-guide sa amin kasi napapansin niya panay kain ko kasi dyan Yun, di ko alam na bawal pala kumain na madami dyan. Kasi yun nga pala, pagkatapos mamitas, itimbangin pala yung mga nakuha mo kung ilang kilo, saka mo babayaran. Yun nga, tinatanong ako kung marami na ako nakuha. Pagtingin niya, wala masyado laman yung basket ko kasi nga, panay ang ikot ko, panay ang video. So ayun, yung anak ko, pumipitas din. Kasi kanya-kanya may basket dito. So pagkalipas ng ilang minuto, nagkaroon din ng laman yung basket ko. Ayun. At pumunta na kami doon sa babayaran kung ilang kilo yung napitas namin. So bali pinagsama ko dyan yung napitas ko saka yung sa anak ko, mabot din ng 1 kilo. Saka yung mga kasama ko dito sa yung kapatid ko, mayroon din sila mga bit-bit bukod yun sa kanila. Malawak nga pala yung farm nila dito, hindi lang strawberry. Mayroon may mga lettuce, mayroon broccoli. Yun nga lang, titimbangin pagkatapos mamitas para malaman kung magkano yung babayaran mo. Pagkatapos nga pala picture taking dyan, gumayak na naman kami sa susunod namin destination. Pero bago kami tumuloy, kumain muna pala kami dyan kasi medyo nagugutom na rin kami. Mga around 12:32 ng tanghali na. Ayan yung mga in-order nila. Masarap naman yung pagkain nila ito. So after that, sunod naman namin na pinuntahan itong Igorot Stone Kingdom. Meron din pala entrance fee dito. Tara, pasukin natin kung ano meron dito sa loob. Ito na yung entrance niya dito. Magbabayad ka. Tapos dito sa loob, ito yung makikita mo sa loob ng Igorot Stone Kingdom. Pa-picture muna ako dyan bago kami tumuloy doon sa unahan. So yun, makikita nyo yung traditional dito na sayaw ng mga Igorot. Sakto naman pagpasok namin, ayan, nag-uumpisa sila ng sayaw.
Dati nga sa TV ko lang napapanood yung mga ganito activity. Ngayon, actual ko na nakikita. Saka yung area na to, nakakamangha. Ang galing nung pagkakagawa nung pasyalan na to. Meron din silang ibang activity dito, hindi lang ganong sayaw. Saka yun, arkila nga pala ako dito ng damit nila para mag picture taking. So, ko nga pala yan habang lalakad ako. At pagkatapos ng picture taking, ayan, makita kami sa taas. Maganda rin dito sa taas kasi malamig. Kahit na mainit yung araw, nasa around ng 2 o'clock ito ng hapon. Pero yung hangin niya malamig kasi mano na yung nakita nga pala kami dito sa taas na kuweba. Ayan, pumasok nga kami dito. Tinignan namin, may lagusan siya, 2 lagusan niya pagpasok mo dito. Mayroon sa kanan, mayroon sa kaliwa na lagusan. So maiksi lang naman siya, di naman gano'n kahaba. Kaya trinay namin na pumasok. Ayan, marami rin mga magtatry na pumasok dito. Hindi ko nga alam kung ginawa nila dito sa taas yan o dati nang mayroong ganitong kuweba. So yun lang, pagkalabas nga pala namin dito, ayun, nagtambay-tambay muna sa taas, tapos yun, nagdesisyon na bumaba na para sa susunod na pupuntahan namin. Kasi para hindi kami abutan ng hapon kasi meron pa silang next na destination. Ang galing nga dito kasi kabilang side sumisigaw na hep hep, yung kabilang side naman is sumisigaw ng hooray. Pagkatapos dyan, dumiretso na kami dito sa may Mines View Park. Ayan lang yung kanilang pinaka-highlights. Mataas lang talaga siya kaya marami rin pupunta rito nagpa-picture sa kanilang video. At yun, ginabi na nga, pauwi na kami dito ng Manila. Ito yung nasa banda ng Isitex, mga around alas 6 na ito na ng hapon. At ayun, nag-take out na lang ng pagkain para sa bahay na lang kakain kasi medyo paggabi na. So yun lang, maraming salamat. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.